Ayan, kahapon nga mga kababayan, nabanggit po pagkatapos bumoto ng mga kongresista sa may Kamara yung sufficient in substance regarding po dun sa dalawang impeachment complaint ni VP Sara, yung third and fourth impeachment. At kahapon din, sinerve na nga yung notice no, kay VP Sara para po sagutin itong impeachment complaint laban sa kanya. So ito ang tanong mga kababayan, matapang na kayang haharap o haharapin na kaya ni Vice President Sara Duterte itong mga impeachment complaint laban sa kanya? Biruin nyo ilang beses nila itong itinatanggi, kumbaga parang pinagwawalang bahala. Kasi pag pera ng bayan, pondo ng bayan ang pinag-uusapan, kailangan ng malinaw na sagot, malinaw na liquidation, malinaw na mga dokumento na isusumite in support dito sa sinasabi nila na wala namang paglulustay na nangyari. So the more na hindi sinasagot, binabaliwala ni VP Sara Duterte itong mga complaints laban sa kanya, syempre mas lumalaki or tumataas yung percentage no, ng mga kababayan natin na nagdududa. Kasi kung wala naman talagang nilabag, walang nilustay, walang ginawang masama, di ba, dapat the more na patunayan niya na wala talaga siyang, kumbaga, ginagawang mali. The more na ipinipin sa kanya na marami siyang ginawang kasalanan, dapat the more na patunayan niya na wala siyang kasalanan or wala siyang ginawa. Pero nakikita naman natin, ilang beses niyang sinabi na sasagutin niya, haharapin niya. Pero ang nangyayari po, wala. Hindi niya talaga hinarap. Hindi niya sinagot. Even yung sinabi niyang magbibigay siya ng mga supporting documents. Dito nga sa claim, yung isa sa mga complaint sa kanya, no, yung sa bribery sa DepEd officials. Sinabi niya doon, ang pinasinungalingan niya yun, kung matatandaan nyo, sabi niya hindi daw totoo. At maglalabas daw siya ng mga dokumento. Pero hanggang ngayon po, wala pang dokumento na inilalabas para pabulaanan itong issue na ito. So the more na hindi niya sinasagot, the more na ini-ignore at ipinagwawalang bahala, syempre the more na maiisip ng sambayan ng Pilipino na guilty siya. Diba, ito na ngayon chance niya para sagutin yung mga aligasyon na ibinabato sa kanya. Kumbaga, ito yung due process na ipinagkait ng tatay niya noong siya pa yung presidente sa mga EJK victims. O, inire-relate lang natin na kasi ito may due process sa panahon ni President Bongbong Marcos. Hindi ka basta-basta itutumba or tataniman ng ebidensya. Kumbaga, doon lang tayo sa totoo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito ay oportunidad na kay VP Sara para sagutin ang mga aligasyon sa kanya. Pero, pag ito, hindi niya pa rin hinarap at sinagot. Isa lang ang naiisip ko talaga, na guilty siya. Kaya hindi siya makapagbigay ng mga dokumento na susuporta dito sa mga pagdi-deny or pagtanggi niya na hindi totoo yung mga aligasyon.